Ito yung yung una nating na-discuss mga kababayan. Na-imbita pala po yung press1.ph. Sila yung sabay-sabay mga kababayan na na-discover itong press1.ph. Yung sa Pulburon video po. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Matindi mga kababayan yung mga naging expose sa mga na-discover sa presentation po ng mga naimbita na bisita po sa committee po ni Congressman Dan Fernandez na nag-imbestiga doon sa mga fake news peddlers. Ano na niya, Mr. Maravillas, nangyari sa mga fake news peddlers na binoykot yung investigation ng Congress? Nagpa-preskon po. Yan o. Si Glenn Chong, si MG Kiumbao, ayan po. si Trixie Cruz, Angeles na pinapadisbar. Ayan, si Joey, hindi ko masyado kabisado to. Ito yung kinakagalit ni Congressman Abante. Si Crisitio, papreskon sila sabay-sabay. Si Dr. Mata, si Cathy Binag, si Jonathan Morales, si Ugalbot, sino-sino pa to. Diyan sila nagdadaldal mga kababayan. Pinapasalita po doon sa harap ng committee. Ayaw nila kasi sinisikil daw yung kanilang karapatan, freedom of speech. Anong sinisikil? Pinapagpasalita nga kayo? O diba? Ngayon, ito po yung mga na-discover doon. Ayan po, 107 Chinese accounts nagpapakalat ng anti-Philippine sentiment sa social media. Sabi dito po sa report ng People's Tonight, sa ginanap na pagdinig ng House Tri Committee ngayong Martes, sinabi ni Siforo Balbidina II ng Press1.ph na may nadiskubre silang Chinese link social media account na aktibong nagpapakalat ng mapanirang impormasyon laban kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito yung yung una nating na-discuss mga kababayan. Na-imbita pala po yung press1.ph. Sila yung sabay-sabay mga kababayan na na-discover itong press1.ph. Yung sa Pulburon video po, sabi niya, sinasabayan ito ang pagpapakalat naman ng mga impormasyon na pumapabor kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Balbidina, yung posting activity po nila ay very reactionary sa oras at sa development sa ating bansa. So for example, yung Pulburon video, sobrang dami po nilang basis, nilabas yun. Right after na pirmahan yung Maritime Zones Law. At yung baseline sa law, paliwanag ni Balbinina, talaga po may foreign actor na nasa likod nitong mga fake news peddlers. Kaya tama po itong ginagawa na investigasyon ng Kongreso. This concerns national security. Grabe ang infiltration po ng China rito sa atin. So sabi rito, bukod sa pag-atake niya kay PBBM, sinabi ng Press1.ph na nagpapakalat din ang mga Chinese link accounts ng mga content na bumabatiko sa di umano'y pakikialam ng Estados Unidos sa isyu ng West Philippine Sea. Kasagsagan niya ng March hanggang July, meron po kaming monitor na Chinese state media na actively po na nagsoso ng iba't ibang mga questionabling impormasyon tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea. Ayon kay Balbidina, napakarami po. 107 Chinese accounts ang nagpapakalat
Meron po kaming na-identify 107 accounts as of 11 a.m. this morning na nagpapakalat ng mga anti-Philippine sentiments on Twitter. Yung mga accounts pong ito, yung iba sa kanila Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila sabay-sabay na ginawa. Ayon pa kay Nisiforo Balbidina II. Alisyoso masyado mga kababayan. At kailangan talagang natuldukan na po, i-regulate talaga po ang social media vlogging. Ang daming mga fake accounts. Yung mga trolls nga po na kumukuyog sa akin, kada beses po na nagpo-post ako ng mga pictures ko man nga lang po sa mga travels namin ni Mrs. Pari-pariha po ng mga accounts. Karamihan nakalak. Yung iba yung mga pangalan po, hindi man maintindihan. Baliktad yung pakasulat. Minsan mga Chinese characters. Minsan po, yung mga pictures po, fake. Kung ano-ano, may picture ng aso, may pusa. Ang lalakas ng loob, mga bash. Kasi nga po, hindi totoo yung kanilang identity, kaya malakas yung kanilang loob. Kaya nga po, importante itong public hearing na ginagawa para makakraft po ng batas. Ibawal po ang ganitong uri ng sistema ng mga Facebook accounts, Twitter accounts, Instagram accounts kasi ginagamit na po sa ganitong uri ng mga propaganda po in bullying. Ito mismo yung ibinulgar sa committee hearing ng isang opisyal ng press1.ph. Yan Yan po yung ganyang presentation. Pakinggan po natin mga kababayan. Yun, our presentation po will cover two concepts. No? So first po is yung foreign influence operations. No? Ang definition po namin dito ay mga pagkilos o pagpapalaganap ng impormasyon na naglalayong manipulahin ng mga opinyon, paningin at pakikitungo ng publiko sa mga issue, tao, bansa o ano pa mang target ng operasyon. No? Ang mga naglulunsad po nito iba-iba. Maaari po mga bansa o hindi po kaya mga pribadong grupo, organisasyon at mga taong may interes sa issue. Naglabas po kami sa Press1PH ng video na mas malalim pong na-explain ito para po sa layman. No? So Tagalog po yung approach din namin doon. Ang sumunod po, sa next slide po natin, foreign information manipulation and interference. Ito po, tulad po ng nasabi po ng aming editor, ay mga pag-uugali o mga pattern ng pag-uugali na nagbabanta o may potensyal na negatibong makaapekto sa mga values, procedures at mga political processes. Ang mga gumagawa po nito ay maaaring mga state actors or non-state actors, pribadong grupo o kahit mga proxy nila sa loob at labas ng sarili-sarili nilang mga teritoryo. So far po, sa next slide po natin, yan po yung series, no? Ito na po yung mga investigations into FIO and FIMI na nagawa na po namin. So, since last year, no? Yung una po ay nagawa namin nung May na na-cover na rin po kanina, no? Yung mga paninira po against Commodore Tariela ng ating Philippine Coast Guard. Next po is yung kasagsagan ng March, no? Hanggang July, meron po kaming na-monitor na Chinese state media na actively po nagsuso ng iba-iba at mga questionable impormasyon tungkol sa Sigalot sa West Philippine Sea. At ito po yung pinaka-latest, no, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Sige po, next slide po. In the interest of time po, skip ko na po yan, nabanggit na po yan kanina. Isa po po, sige po, yan. Yan, sige po. So ito po yung nabanggit namin, no, na Chinese state media na AI bolstered, no. So ang China Daily po ang pinakamalaking English language news agency, newspaper sa China. At meron po silang affiliate na TikTok channel na Media Unlocked. No, dito po sa channel na to, nag-upload po sila ng mga videos na gumagamit ng AI at na-questionable po ang content. No? So, sa kasagsagan po ng aming imbitasyon, investigasyon, naglabas po kami ng ilang mga storya at ayun po yung mga pamagat po ng mga storya na yon na sumusunod. No? So, Chinese State Media Unlocked is seeking credibility, no? Passes off information, opinion as news. AI bolsters state media TikTok offensive to influence narrative on the sea dispute. And yun na nga po, Chinese State Media Unlocked TikTok accounts plays victim after being flooded with negative comments. No, so kasagsagan po na investigasyon natin, yung channel po nila,
pinaliguan po ng negative comments mula po sa mga Pilipino, no? At kalaunan, naipasara ho yung channel na yon. Pero shortly after that, may bago po silang channel na tinayo na walang lamang uploads, walang videos, pero meron ng milyon-milyon na mga followers at mga likes. No? At yung mga followers at likes po na yon, nung tinignan po namin, isa-isa namin, karamihan no, or halos lahat nang galing ho sa mga bansa na Spanish-speaking at walang mga post at interest pagdating sa West Philippine Sea. So bots yan? Posible yung nabili ho siya sa mga online growth services na gano'n na po. So hindi siya totoong accounts, no? In a sense na hindi siya totoong nakikipag-interact dun sa issue na yon. Sige, go ahead. Sa kasagsagan po ng investigasyon namin, next slide po. Yan. Isa pa po, sorry. Matindi. Yan. So sa kasagsagan po ng investigasyon namin, pinake up po ng CNN sa US yung report namin tungkol sa paggamit po ng media unlock ng AI. Dahil ho doon, no, tila napikon ho itong media unlock na to at naglabas sila ng 2-part video series kung saan po pinakita nila yung picture, no, ng aking editor na nagsalita po kanina at kung ano pong mga baseless accusations yung binigay nila tungkol sa amin na kesyo bayaran daw kami ng US at kung ano pa, no. Kalunan po, next slide, bumalik din po sa TikTok yung original nilang account na nauna pong pinasara, binaro po. Nakita ninyo ang pattern? Ganon din ang mga akusasyon sa amin. Bayaran kami ng presidente ng Palasyo Malacanang, mga insamada vloggers. Pari-parehas po para i-discredit, siraan po ang kanilang mga kalaban na mga vloggers. Palibasa, itong mga DDS vloggers, mga kababayan, nag-seminar sa China. Kaya alam na ninyo. Kung hindi ko pinapansin, mga kababayan, yung mga bashers natin at yung kanilang mga paninira, kasi sabi ko nga, kilala ko yung aking sarili. Tama po? So, nakikita ninyo, pari-parehas ang pattern ng kanilang sistema ng paninira at sistema ng mga propaganda. Ituloy natin, mga kababayan. Yung secondary account na may mga followers kahit walang content. Pero yun sa original account, tinanggal na po doon yung mga videos tungkol sa West Philippine Sea. Pero, no, that was around June 2024. Pero to date, Media Unlocked is still very active. No, engaged pa rin po sila sa pagpapakalat ng disinformation versus the Philippines in its efforts to assert its claim over the West Philippine Sea. Next slide po. Yan, ito po yung latest nating story, no. Meron po kaming na-identify na 107 accounts as of 11 a.m. this morning na nagpapakalat ho ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, yung iba sa kanila, Chinese ang pangalan. Yan sa kanila, sabay ginawa. Video. Yung mga posting activity po nila ay very questionable. Ito pong pinapalita kong 3 grupo ng mga screenshots. Yan po yung mga post na ina-identify namin para i-connect itong mga accounts na ito. So yung una po, pinakalat po nila ang screenshot ng napabulaanan na Polvoron video. So these are anti-Philippine sentiments. Anti-Philippine sentiments po. Against West Philippine Sea? Against the West Philippine Sea efforts ng Pilipinas at against our president. So, malinaw po? Saan nag-originate to? Some of the accounts have Chinese names. So, for example po, yung unang screenshot sa far left po ng ating presentation, Chinese po yung pangalan ng account. Tapos, yung same group of accounts, nagsishare po sila ng mga screenshots ng mga story na published in Chinese. No, Chinese characters, Chinese yung website, Chinese yung caption. Tapos, nagsishare din po sila ng content na pertaining naman, no, or containing Sara Duterte's criticisms against the current administration. Doon po sa first screenshot, very crucial po, no, kasi Chinese in nature yung accounts, pero yung sinishare po nilang picture ay may Tagalog ng mga kataga. No? So, next slide po natin. Yan, so ito po yung unang story na nilabas namin, no. Na kita po namin na yung posting activity po nila ay very reactionary sa
oras, no, at sa mga development sa ating bansa. So for example, yung Polvoron video, sobrang dami po nilang beses nilabas yun right after na pirmahan yung Maritime Zones Law and yung baselines law. No? So Malinaw po, well-funded. Kaya itong mga DDS vloggers, kita ninyo, viral palagi. Kasi may pondo po, may sponsor. Pagkatapos kaming mga ayun na kusang, pinupunduan daw na. Yung mga gawain ninyo, iaakusan ninyo sa amin. Yan, malinaw po, mga kababayan. May state actors, foreign state actors na nasa likod. Alam na ninyo kung sino? Kaya ang naninira po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, funded ng foreign state actor, sabay promote kay Sara. Kasi alam naman ninyo, si Sara po nagsasalita ng Chinese, lalo sa greeting sa Chinese New Year. You see? Kaya atat na atat sila mga kababayan na iupo si Sara Duterte. Hindi makapaghintay ang eleksyon. Iayaw ng ating mga mamamayang Pilipino. Bulusok yung ratings ni Sara. You see? Balikan natin mga kababayan itong presentation. Hindi, for that example, hindi alam yan ng taong bayan eh. Yung Polvoron issue na yan, nang lumabas yan, yes po. Na-sign pala yung Maritime Zones Law ni President Marcos. After which, lumabas yung Polvoron issue. Ni-recycle po, yes po. Ni-recycle nila. Ni-recycle But nila. it happened already, yung Polvoron issue. Yes po. Luma na siya. Ang recycle noon, yung mga accounts coming from a foreign country. That's the problem po kasi private po yung information when it comes to proving kung saan siya ginawa. Pero the fact na yung mga account po nito ay nagpo-post ng news stories, links to Chinese websites na may Chinese na captions, nagtatype sila in Chinese, is I think good enough to say na hindi siya local in nature. No, although again, wala po tayong solid na evidence on that. No, so yun, yes, yun po yung tamang term din, ni-recycle po nila yung Polvoron issue during this, during itong mga panahon na to, no, as a reaction to the signing of the landmark laws. No? Next slide po. Yan. Thank you po. This network also shared the same 3 blog posts. So 100 accounts po ito, 107. Yung na-identify pa lang po namin and lumalaki po yung listahan hanggang ngayon. If gusto niyo po makita yung database, yung link po to that is in the stories that we have published. We are very transparent po about that. So kaninang umaga, ang huli naming record ay nasa 1,200 na po yung na-generate na tweets. Repetitive. Most of the tweets lumalabas in 4 minutes na burst. Sabay-sabay nilalabas. No? So very questionable. So, excuse me, sorry. Yes po. So, ang pangalan ninyong Media Unlock. Hindi po, yun po yung separate na investigation na ginawa namin kanina. That was yung Media Unlock po is a TikTok naman account. So, it's the name of the name of our group is Press 1PH. Press 1PH. Yes po. Yung Media Unlock yun po yung Chinese organization. Sige, go ahead. Okay. Noong November 17, nalaman po namin na yung iba po sa mga Chinese X accounts na yan, Chinese named accounts, nasa next slide po, ay napatawan ng temporary ban. No, so temporary ban, tapos after a while, nalaman din namin na napatawan na rin sila ng permanent ban from the channel. Pero 24 accounts lang po yun. Sa 107 na kilala natin. The next slide po, yan. Yung mga accounts po na to ay nag-share ng dalawa in particular na links related to the Vice President. First is a Rappler story in which Duterte criticized the administration, and the next is the Philstar story naman na nag-comment siya referencing cash, illegal drugs, and partying. No? So this could be interpreted as veiled jabs against the President Ferdinand Marcos Jr. Repetitive din po ang pag-tweet nitong channel, nitong network na po ito ng mga accounts. At lumalabas po yung mga tweets nilang yan kasabay ng mga development sa hearing po ng Quadcom. No, so lumabas yung tweets nila nung na-implicate yung ilang family members ng Duterte family sa isang drug case. Tapos lumabas ulit ng sabay-sabay yung tweets
nung na-implicate naman yung DepEd and OVP sa funds, yung usage of funds sa isang hearing din po. Opo. So malapit na po matapos to, onti na lang po. No? Nitong nakaraang January 31, naglabas po kami ng overarching story covering all of the findings. Tapos nilabas din po namin doon na, yun nga po, 24 of the 25 Chinese named accounts have been slapped with a suspension. So sa dulo po ng presentation namin, skip ko na lang din po para siguro, in the interest of time po. Sige po, next slide po po. Yan, balik po tayo ng isa, sorry. Yan, so ito po, for example, no, yung mga profile pic na ginagamit po ng Twitter accounts ay galing po sa mga advertisements, no? Yung iba po galing sa pornography, yung iba galing sa stock photos, at yung iba AI generated. So pinagbabawal po ng Twitter yung ganitong practice sa kanilang website. So we think that this is one of the reasons why they banned these accounts. So sa next slide po natin, meron po tayo dyan QR code, nandiyan po yung mga stories na nilabas natin for everyone to see, and nandiyan po yung mga evidence namin, lahat-lahat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Alam na ninyo, mga kababayan, kaya yung mga kwento na pabango tungkol kay Sara Duterte po, paulit-ulit lumalabas. Alam na ninyo kung sino yung nasa likod. May coordinated po na efforts talaga. At may state actor and foreign state actor na nasa likod. Payag kayong pinaglalaroan tayo ng China? Payag kayo na ang uupo, mga kababayan? Alam na ninyo? Diba? Huwag tayo paluloko, mga kababayan ko. Kailangan magkaisa tayo at mabuhay ang ating mga magigiting na congressmen. Isa kayong buhay na bayani ng ating panahon. So alam na ninyo, mga kababayan, kung bakit sinisiraan, massive yung paninira nitong mga vlogger sa ating kongreso at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam na ninyo yung nasa likod at yung kung ano ang motibo. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.